Nagbabalik po ang DZME Serbisyo Radyo 1. Ako pa rin ang inyong kaserbisyo, George Bandola. At syempre sa oras na alas 5:30 ng hapon, ay puntahan po muna natin itong ating makakausap. Siya po ang may-ari ng JM Cargo Delivery at presidente po ng Filtranco. Talaga big time itong makakausap natin ngayon, ngayong hapon. Dilit walang iba ang senatorial aspirant po para sa ngayong 2025 midterm elections, si Mr. Olivar Jose Jesse de la Calzada. Magandang hapon po, Sir Jesse. Magandang hapon din po, sir. Yan, kumusta na po kayo? Okay naman. Sabi nga ni Micah, presidente po kayo ng Filtranco, di ba? Yes, Kumusta na po ang Filtranco ngayon? Actually, ang Filtranco ngayon, ito, nakaranas din ng medyo kahirapan dahil doon sa sinapit ng bagyo. Marami pong mga fleet ninyo ang apektado? Opo, kasi Luzon, Visayas, at Mindanao po, wala pong nakakabiyahe. Paano rin po yung inyong JM Cargo po pala? Apektado rin po ito, Sir Jesse? Yes po, sa ngayon, 3 days na pong stranded na sa pier. May mga karga pating mga perishable, yung mga prutas natin para dito sa Maynila. Yung lang, siyempre, dahil air condition yung bus, hindi naman masyadong yung parga. Ngayon pa lang po nag-umpisang magtawid doon sa Mindanao. Teka, Sir Jesse, medyo layo ka ng konti sa camera para nakikita naman yung kagwapuhan natin. Yan, Ayan. Sir Jesse, ayan. So ito pong cargo delivery niyo, itong mga paano po 'yon? Yung commitment ninyo sa mga kliyente po kung ganyang stranded. Paano po pag perishable? Paano yung magiging commitment niyo sa kliyente at sa mga target recipient? Actually po, kung ganitong mga kalamidad, ini-inform po sila kaagad na may problema o pwede bang ibalik sa Mindanao or ito tuloy pa. Kasi yung mga karga naman ng mga prutas, yun po ay mga bagong harvest. At 1 linggo po yan bago masisira. Huwag lang po lansones. Huwag lang talagang tumagal ng 1 linggo sa mga pantalan, kundi talagang tuluyang masisira. Yes po, pagka gano'n naman na ginagawaan talaga ng paraan na dapat 4 days nandito na. Kahit po sabihin natin may mga refrigerated din po kayo ng mga truck. Wala sir, ang cargo ko ay puro air condition basis lang po. Puro air condition basis lang. So part 'yan ng kumbaga parang concessionaire, ganun po. Pero yung siyang cargo bus po, wala talagang taong sakay yun. Talagang cargo bus lang lahat. Apo. Okay. Kung bakit ko po natanong ang lahat ng ito, Sir Jesse, okay naman ho palang negosyo ninyo . Di ba? Bakit tatangkay nyo pa pong sumabak sa politika? Yan ang tanong. Ganito po sir, kasi bago ho ako nagiging negosyante, ako po ay isang magsasaka. Nag-umpisa po ako na maliit pa lang po ako ay hindi ko nga nakikita yung tatay ko kasi pinanganak po ako ng wala pong amang nag-aruga. Ako po ay nag-aral mula grade 1 ay naglalakad po ako ng 4 na kilometro. Ito po ikikwento ko na lang kasi para maintindihan ng mga tao at bakit ako sumali rito. Dahil ako po ay isang manggagawa, masakit sa kalooban ko na ang dami pong politiko kasi natin, pabalik-balik na sa Senado, ang pinangalangdakan ay sila po ay para sa mahihirap. Pero nasaan na ba ang mahihirap ngayon? Ang tanong ko, sa dami nila, mayroong isang pamilya, pabalik-balik sa Senado, puro pinangalangdakan, ako po ay laking mahirap. Ayun nga hindi ko maintindihan, ay sila ba talaga galing ba sa mahirap? At sila ba talaga inaintindihan nila ang kalagayan ng mahirap? Sila ba marunong ba silang magtanim ng tubo? Marunong ba silang magtanim ng palay? Marunong ba silang magkargador? Kasi yan lahat ay naranasan ko. Naranasan ko magiging driver. Naranasan ko magiging konduktor. Bago ako ngayon magiging negosyante kasi
nagiging negosyante ako dahil po sa pagtulong sa manggagawa. Mayroon ko kasi akong isang bata na natulungan noong araw na abot-abot lang naman ng mga allowances. At nitong 2020, hindi ko sukat akalain ay magkita kami, binigyan ako ng puhunan. At yung puhunan na yon ay lumago dahil nung time na yon kasi wala namang ibang bumabiyahe. Kaya pabor sa akin yon hanggang umabot sa ganito na lumaki. Ngayon, napatunayan ko sa sarili ko na kung tayo palang negosyante ay tapat sa ating mga trabahador, ay kaya naman pala natin na magbigay ng tamang sweldo na hindi delayed, mapakain natin yung empleyado. Ay nakikita ko po sa larangan ngayon na saan na bang mahirap? Na lagi kong naririnig, ako tatakbo para sa mahirap. Pero ang hindi ko maintindihan, kung sila ba kaya nilang maglakad sa kabundukan kasi ako naranasan ko lahat yan eh. Ganito, Sir Jesse, ito po kasi, hindi ko po alam kung talagang narinig nyo ang totoong mensahe ng mga ito. Una, yung mga nagsasabi na sila galing sa hirap, baka naman po totoo yun, Sir Jesse. Baka yumaman sila, ginamit ang mga may hirap, kaya galing sila sa mahirap. Ikalawa, baka gusto nilang tumakbo para sa mahirap. Ang totoong mensahe nun, gusto nilang tumakbo para pag nanalo, patuloy silang magpahirap. Parang gano'n na kayo po, sir. Kasi para pahirapan ng mga kababayan. O, diba? Opo, sir. Kaya ako na-challenge, walang taong nag-udyok sa akin kasi ito malaki po ang gastos nito. Ito po ay hamon ng panahon. Na kung sakali ako ay papalarin, ang una kong tutuldukan talaga, itong paghihirap kasi pwede namang hindi maging mahirap ang tao eh. Tama po. Pwede po. Kasi ang magsasaka, saan ba nag-aral ang Vietnam? Saan ba nag-aral yung mga taga-ibang bansa? Di ba? Sa UP Los Baños? Eh bakit tayo ngayon? Tayo na tuloy yung umaasa sa kanila. Bakit hindi natin ibalik dito sa atin? At yung magsasaka, tulungan natin. Tulungan natin yung magsasaka. Sayang naman yon na laki nating sakahan, tapos hindi natin naalagaan yung magsasaka. Yun ang gusto kong tuldukan na dapat ang magsasaka, bigyan naman natin ng libreng abono kasi kaya tinamad niyang magsaka dahil yung sinasaka nila doon na lang napupunta sa abono eh. Di ba, sir? Sa laki ng budget. Tama po kayo. Yung mga magsasaka nga po ngayon, nahihirapan dahil mas lalo silang pinahirap na mga batas na isinulong ng Senado, lalo na nung isang ale na sinabi nyo nga kanina, galing sa pamilyang pabalik-balik na lang, pero nangangalandakan na para sa mga magsasaka, eh yun pala, pahihirapan ng mga magsasaka. Oh. Yun na nga po, sir eh. Pero kaya nga ako, ganun pa man, Sir Jesse, sabi ko nga ano po ba talaga ang nasa isip ninyo? Ano po ang unang batas na po pwede nyo pong ipanukala kung sakasakaling palarin po kayo sa Senado? Ako, sir, kung palarin ako, ang una kong panukala talaga bago agrikultura, ito tapatan na lang sa mga manggagawa. Kasi unang-una, mahal ko talaga ang manggagawa, driver, conductor. Kaya doon ako nagsimula. Mayroon kasi akong nagawang department order noong panahon, yung DO 118-12 na para mapoprotektahan itong mga driver na passenger buses. Hindi lang sa passenger buses, lahat ng mga driver. Na ito po ay dapat 12 oras lang para maprotektahan itong mananakay na hindi po maaksidente. Pero hanggang ngayon po, hindi po yan pinakikinggan dahil nandoon na nga tayo, department order lang. Yun ang una kong panukalang gawin na dapat maisa sa batas yan. Pangalawa, diinan ko itong agrikultura na dapat makagawa ng batas para doon sa magsasaka na magkaroon man lang ng libre man lang na abono para naman hindi tatamarin at bigyan naman natin ng sakahan na dapat. Kasi yung abono, may nakikita ako ngayon na base doon sa pagsaliksik ko, mayroon akong napansin na itong abono ngayon na double harvest, ito po ay malaking itutulong. Kasi nakita ko po aktual, yung palay na itatanim natin na noon
ang abono natin ay 4 hanggang 6 lang na sanga. Ngayon po sa double harvest na abono ay magbubunga po siya ng 16. Malaking tulong po yun. Pag yun po ang ibigay natin sa magsasaka, sa palagay ko po siguro kung bigyan natin ng libre, hindi na po tayo siguro mangungutang pa sa Vietnam ng bigas. Tama Hanggang po kailan kayo. ba po tayo aasa? Di ba? Tama po kayo, Sir Jesse. Actually, yung mga ganyan na pagpapadoble ng kita ng mga magsasaka, pagpapadoble ng ani ng mga magsasaka ang higit na kailangan. Kumbaga, iisang pagod pero doble ang kita, doble ang yield ng kanilang mga lupa, doble ang bunga ng kanilang pagod. Kumbaga, hindi yung sa kasalukuyan pinagkakakitaan pa po ng pinagkakakitaan ng mga magsasaka natin. Una, biktima sila ng mga loan shark na tinatawag. Yung mga loan shark magpapautang ng mga pataba, binhi, ganun. Pero tutubuan pagdating ng anihan, mas malaki pang kita nila kaysa doon sa magsasaka. At ikalawa, ang gobyerno, o sabihin natin yung government agency, wala namang pinagkakalob na libre na mga abono katulad po ng gusto ninyo o hangarin ninyo para sa mga magsasaka. Kaya dobleng dagok sa mga magsasaka ang ibinibigay imbis na double harvest, kundi dobleng dagok ang ibinibigay sa mga magsasaka. Yes, sir. Kasi ako, biktima rin ako noong araw niyan. Kasi bago kami makapagpaabono, kailangan ko muna ma-5-6. Tama, Gaano ba kalaki diba? yung 5-6? Oo. Eh kung bigyan natin kaya ng libreng abono, mayroon pa kayang tatamarin pagsaka? Mayroon naman tayong budget eh. Nasaan ba napunta? Nasaan ba napunta itong budget na pinagkaguluhan? Kasi ako sa tingin ko, sir, kung tapat lang tayo sa tungkulin natin, sa palagay ko, walang mahirap. Kasi naniwala po ako sa kakasabihan, kapag walang kurap, wala pong mahirap. Kasi napatunayan ko po sa sarili ko. Ngayon po, Sir Jesse, sinisimulan nyo na po ba yan in your own little way? Ika nga, itong pamamahagi ng abono para sa mga kababayan nating magsasaka, at least in your locality, sa mga kaibigan mong magsasaka, mga ganon. Nasisimulan nyo na po ba yan, Sir Jesse? Mayroon po, pero pakunti-kunti pa lang kasi hindi naman po ako ganun kayaman. Mahirap din po ako. Doon sa amin, naumpisahan ko na po yan, yung mga tauhan ko sa tubuhan, kasi mayroon naman din akong tubuhan. Yung mga gilid ng tubuhan ko, binibigay ko na sa kanila. At yung abono sa tubo ko, pinalibre ko na rin yun sa kanila. Yung mga tinatanim nila, pagdating doon sa dulo nag-aabono, pipitikan na rin po. Alam niyo po, maganda yung hangarin ninyo, Sir Jesse, pero yun nga, sabi na nga natin, gusto talaga nating itaas yung mga ganyang adhikain para sa mga magsasaka. At sana, makasilat kayo. Kumbaga, yung sa akin, kahit pang number 11 man lang. O, di ba? Para pasok pa rin. Pasok na pasok. Hindi yung nakakunyapit pang number 12. Hayaan mo na sa iba yun. Dapat number 11 o number 10, di ba? Yes, sir. Ako naman, sir, aabotin natin yan sa tulong ng mga mahihirap. Kaya nga, sir, ito yung hamon ko sa mahihirap. Putang ina yan kung yan ay ang mahirap, ay magtulong-tulong silang lahat Ito na yung pagkakataon, wala na bang pwedeng mangarap na mahirap para makarating sa Senado, magkaroon man lang ng busis itong mahirap at yung mga manggagawa. Na pinagsamantalaan itong mga employer. Ako sir, na-emosyonal ako dahil nakikita ko sa pag-iikot ko, umaakyat ako ng kabundukan, nakatsinilas ako. Kahapon nga sir, basang-basa ako sa ulan. Dahil sa pag-iikot, nakapaalang ako. Sila ba? Yung mga nagsasabing para sa mahirap, kaya ba nila yun? Wala ho yun. Oh. Wala. Kaya nga sir, ito nakapagmura ako, pagsisiyahan na ako sa mga sambayan ng Pilipino. Okay lang ho yan. Ito na yung panahon ngayon. Huwag nilang ibenta yung boto nila kasi pag ibenta nila ang boto nila, sila na rin ang magsisisi sa bandang huli. Tama. Ako po, seryoso po ako. Na kung sakali ako papararin, ako madambiruan akong nagrarally sa kalsada. Dahil sa totoo lang yung EDSA, yung pagtatanggal ng basis dito sa EDSA, ako po lumaban dyan para hindi mawala ng bus natin dito sa EDSA kasi pinapahirapan natin yung magagawa. Isipin mo, yung galing sa South hanggang doon sa Santa Rosa mo ibababa.
gaano kalaking presyo. Yung galing sa North, doon sa Bulacan may ibababa. Gago lang ho nag-isip noon, Oo. Sir Jesse. Gago Pero ho sa nag-isip totoo, nun. nakasilat ako sa kanila kasi nanaro ako sa Korte Suprema eh. Pinakinggan ako sa Korte Suprema. Naglabas ang Korte Suprema ng permanent injunction. O dalawa kami niya ng petitioner, si Mr. Yagi, yung side sa operator. Nagpetisyon siya sa Quezon City, nanalo rin siya, binigyan rin ng temporary restraining order. Ngayon, ako naman binigyan ng injunction, ang sabi naman ng Korte Suprema, lahat ng may terminal dito sa Metro Maynila, ay hindi pwedeng pilitin na pumunta ng PTEX. Sila ay may karapatan na pumunta sa kanilang terminal. Yan po sir, maraming salamat. Nako, tama-tama. Tama-tama po yung mga binanggit nyo, Sir Jesse, at napapanahon talaga yan. Pero susunod, ang itatanong ko naman po, ano po kaya ang po pwede ninyong, halimbawa sa pangangampanya, papaano nyo kaya tatapatan yung mga namumudmud naman ng pera, Aber? Doon ako talo, sir. Sa pamumudmod ng pera. Kasi ako, wala akong imumudmod ng pera. Tapatan na lang ito sa publiko. Kaya sabi ko sa kanila, ito na yung napapanahon na may isang mahirap na nangarap para yung tinig ng mahirap madala natin sa Senado. Mayroon akong challenge dyan eh, na kung talagang sa mahirap ka, bakit hindi yung sweldo ng senador ang bawasan natin? Bigay natin sa mahirap, di ba? Tama. Oh. Walang papayag nun? Bahala sila, sir. Basta ako, pag ako nakaupo, itaga nila ko saan nila itaga. Yung kalahati ng sweldo ng senador, ibigay ko sa mahirap. Ibigay ko yung gamot doon sa mga nasa ospital na hindi kayang bumili ng gamot. Actually, maganda po ang mga hangarin ninyo at sabi ko nga kanina, sana makasilat kayo. Number 10, number 11. O, di ba? Kung mag-number 1, bakit hindi, di ba? Yung mga ganyan ho, malinis ang hangarin. Tapat para sa mga may hirap. Dapat ho talaga ipangalandakan ang mga ganyang adhikain. Saan nyo po sisimulan ang inyong kampanya, Sir Jesse? Sa akin, sir, gusto kong simulan ang pangampanya ko galing sa bundok. Doon ko patunayan sa kanila na ito lang ang kandidato ng senador. Aakyat ito sa gitna ng kabundukan hanggat may bahay. Pupuntahan ko sila. Kasi paano natin makikita ang problema ng isang mamamayan kung nandito lang tayo sa highway nagdipa-dipa? Paano mo matanong kung anong problema nila, di ba? Dito lang tayo sa highway. Doon lang tayo magdipa-dipa, mamimigay ng t-shirt, mamimigay ng bulir. Paano natin malalaman kung anong problema noong taong nandun sa gitna ng bundok? Mas marami yun, sir, yung nandun sa gitna ng bundok. Wag niyong ipapaalam kung saang bundok. Baka bilhin yan nung isang kandidatong mahilig mamili ng lupa. Sa akin naman, sir, nasa kanila na yun. Basta ako nanawagan sa sambayanang Pilipino, lalo na sa mahihirap. Manindigan sila. Ito na yung pagkakataon. Binigyan tayo ng pagkakataon, hindi biro-biro ang magiging qualified candidate ka. Alam natin yan. Ibinigyan ako ng pagkakataon, naging qualified candidate ako. Baka ito na siguro yung galing sa kahitaas-taasan, galing sa Panginoon. Baka binasbasan ako ng Panginoon na para matulungan itong mahihirap. Dahil mula po sa pagkabata ko hanggang ngayon nagiging isang negosyante ako, wala pa akong ibang hangarin kung hindi makakatulong sa mahihirap. Nagpapakain ako sa karsada na walang kapalit, walang YouTube, walang TikTok, walang video. Hindi po ako ganun. Sa dami ng natutulungan ko, swerte lang na may isang tao na nagbalik para ako mabigyan ng pagkakataon na magiging ganito ako ngayon. Yan. Sino naman yung taong yan? Saka ko na, sir, ipakikilala kasi nandito lang yan, sir, sa tabi-tabi. Oo nga. Nakakarinig yan siya ngayon. Baka ngayon nga, nanonood siya ngayon. Parang kilala ko rin yung taong yan, Sir Jesse. Nandiyan lang yan, sir, sa tabi-tabi. Mabait talaga yung mamang yun. Mabait talaga. Oo naman, sir. Walang, kahit dukutan ko sa bulsa yon, walang tutol. Mula po yan, sir, bata pa, magkasama na kami niyan. Anong mula sa kanya ako, anong mayroon kami.
Tama. Kung minsan nga, napagdudahan na ako na sino daw na bakla sa amin eh. Pero ang totoo niyan, magkakaibigan lang talaga kami. Kaya ako nakarating sa ganito. Hindi, totoo yan, Sir Jesse. At sana, ito, totoo lang po, no? Sana yung mga katulad po ninyo, yung mga, o kaya sana kayo po mismo, no? Yung mga may hangaring katulad niyan para sa mga may hirap, magtagumpay. Hindi rin nyo naman ho natatanong ka, ako naman po galing din sa pagsasaka eh. Kami nakikisaka lang noon sa Pangasinan. Wala kaming sariling mga lupa. Nakikisaka lang. Nagbubunot ng palay para mailipat tanim, nakikiani, nakikisaka, ayan, nangingisda, nagpapastol, nakatira sa hindi namin lupang kinatirikan ng bahay, ganon, nakubo, yan. Pero sana yung mga katulad po ninyo, kayo po mismo, makasilat sa Senado at nang maramdaman ng mga baka sakaling magbalik yung mga dating ira nung panahon ni Ramon Magsaysay na may tunay na puso para sa mga mahihirap. Number 1 yan, sir. Maasahan sa sambayan ng Pilipino. Kasi ako higit sa kaalaman ng lahat. Halos naubos ko na to, sir, ang karsada sa kakarali para lang sa mahihirap, para sa manggagawa. Kaya nga sabi ko, so sigurong panahon na ito, doon na ako talaga mismo sa Senado. Kasi bubuklapin ko lahat. Kaya nga sabi ko, gaano man kalalim, handa akong hukayin yan para sa manggagawa at mahihirap. Dahil hindi ko masisikmura na hanggang ngayon, ariyan pa rin yung mga manggagawa na ginawang agency. Kaya naman pala natin magsweldo. Bakit kailangan pa nating idaan sa agency? Bakit kailangan pa nating kutungan yung mga mahihirap na manggagawa? Doon masakit sa kalooban ko. Kaya gusto ko diinan. Yung DO 174 na doon nakagapos yung manggagawa. Hindi ako masyadong interesado doon sa National Wage Board. Yung Republic Act 67-7. Mas dito ako sa DO 174, kailangan ito natanggalin. At ito, ura-urada, kayang tanggalin ng Office of the Secretary ito ng Dule na hindi siya magkipagsabuatan. Itaga sa bato yan kung saan itaga no manggagawa. Pag hindi ko nagawa, ako mismo magre-resign sa Senado. Ayan, nako. Kasi gusto ko lahat, regular ang mga tao. Kasi para siya, magkapag-negotiate sa employer, kung kumikita, magtayo sila ng union. Totoo yun, diba? Totoo yun. Yan ang patuloy na bumibiktima sa mga manggagawa. Ang massive contractualization at job order. Yes, sir. Yan. Yes, sir. Yan ang pumapatay. Ako nga ho 9 na taon ako contractual sa PTV4 government office mismo di ba? Anyway. Malinaw, sir. Malinaw sa batas yan. Mayroon diba? tayong labor code. Ang isa sa mga number 1 labor contractor po ngayon, ang gobyerno. Yes, sir. Kaya nga masakit sa kalooban ko, kaya hamon ito sa akin, napupunta sa Senado para puksain niyang lahat. Hindi ko masikmura. Okay lang ako, kaya ito na ako ngayon. Paano yung mga kasamahan ko? Paano yung manggagawa na umaasa? Kanino nila singilin ang serbisyo nila doon sa lintik na agency? Ayan, grabe naman yan. Magkausap din tayo kahit next week o in 2 weeks sa pang-umagang programa ko naman sa Partners Punto Diretso. Maganda rin yun. Umaga naman tayo magkahuntahan at patatawagan din kita sa mga susunod na araw Maraming salamat. Yes, sir. Naka-ready po ako. Maraming salamat sa oras mo ngayong hapon, Sir Jesse. At maraming salamat. At ingat po kayo palagi. Yes, sir. Salamat din po. Marami pong